So what's up mga otit, kamusta kayo at welcome back ulit sa channel ko. Ngayong araw na to, nandito po tayo sa Ciudad Adelina, dito lang yan sa 13 Martires, Cavite. At kasama natin si Sir Juan Basuka. Sir, kamusta sir, kamusta? Ito, okay naman, magandang araw sa inyo. Ito, napasyalan tayo ni Boss Otit. Higit 20. 20? Ikaw lang lahat sir nag-aalaga niyan? Oo, mag-isa lang. Grabe si sir no, daming strain. So ito yung sample ni sir ng mga tuxedo koi niya. Mga pabuga na sir no? Oo. Ayan mga otits. Bali isa lang to sa 21 strain, may 20 pa. Actually, nag-umpisa yan nung binigyan ako ng isda galing Bifar. 3 strain. So ayun, naganda naman ako sa mga gapi, kaya naghanap-hanap ako ng ibang strain hanggang sa naparami. Nabigla yata sa sobrang dami. Kaya ngayon, iniingatan ko na lang kung ano yung maganda, siya na lang iniiwan ko. Pero lahat ata maganda kasi 21 yung natira sir eh. Oo nga, umabot ng mahigit 30. Dati? Oo, dati. Yun yung stock water ko na, no? Na filter. Ah, naka-cycle? Anong sunod natin dito sir? Blue Dragon. Hanap na ako na. Ayan si sir, nanguhuli ng Blue Dragon mga otits. Game na game si sir eh. Ito mga otits. Bali, 3 male yung nandito at 1 female. Marami pa kayo nito sir? Oo, marami yan. May mga jubi pa. Tapos ito naman mga otits, mga Red Dragon. Ang daming ano sir, ang daming duckweeds ah. Wala pang seleksyon. Ayan. So ito naman mga otits, Red Dragon. Paano to sir? In-out nyo rin to sir? Sa ngayon hindi pa. Pinaparami pa. Pinaparami pa. Hindi pa kayo nagbebenta sir? Wala pa. Grabe no, talagang enjoy lang yung pag-aalaga sir ng gapi no? Pampalipas oras lang. So ayan mga otits, lalagay na ulit. Marami pa tayo niyan sir dito, mga Red Dragon. Ang ganda oh. Ano yung pinakauna mong gapi dito sir? Black Moscow at saka yung double sword tail. Yun yung bigay ng Bifar. Oo, Silverado double sword tail. Flamingo po yung nandito. Oo. Na dark body. Alam nyo pa rin sir kung nasan sila? Oo naman. Ang dami yung gapi sir eh. Hindi kayo nalilito sir? And kailangan lang lagyan ng palatandaan. Oo. So ito naman, Flamingo sir. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available na fish food dyan. Pang mga gapi nyo, crayfish nyo, betta fish nyo, ba't ibang uri po ng isda. Check out na, shower. Ito yung double sword na red tail. Ang dami rin no. Parang ito sir yung pinakamaraming yung produce na sir. Itong mga double sword tail. Double sword. So ito mga double sword. Tapos meron ka pang isang double sword na ito sir. Double sword na original. Original ba yun? Parang sunset sir. Sunset. Sunset. Ilang beses ka nagpapakain sir sa mga ganyan mo? Sa mga gapi mo sir? Minsan 2 beses, pero karamihan minsan lang. Mabilis kasing mapulit yung tubig. Pulit eh. Ay, ito naman oh, tits. Ito yung sunset Silverado double sword. Ang ganda ng pagka-double sword niya, no? Ang haba. Pagka sa fry, pag nilagyan ko ng lumot para paglagay mo ng dap niya, buhay na buhay. Pre. Ito. Ang walang kamatayang is biblo na sir. Biblo. Ito mga tits. Ito mga breeder mo rin sir. Oo. Malalapad ang buntot. Tail. Oo. So ito naman sir yung binigay sa inyo ng Bifar. Oo. Black Moscow. Panimula to sir? Oo. Paano yun sir? Magti-training ka, ganon? Magti-training ka, pagka natapos mo, bibigyan ka nila ng panimula mong isda? Isda. Pangkabuhayan kasi yun eh. So ito, mahigit ilang taon na to sa inyo sir? Mahigit 1 taon na ito.
Hanggang ngayon, nasa inyo pa rin talaga yung linyado ng Beefar, no? Shoutout sa ano dyan? Shoutout sa ano dyan? Beefar Batangas ba, sir? Oo. Beefar 4. So, ito naman, mga otit. Ang full gold ni sir. Napebenta ba to, sir? Hindi pa. Hindi pa. Ginto no? Oo. Marami ka na rin pong paanak niyan, sir. Marami na rin. Sana pwede isanla, no? Sabi nila, sir, may ano raw, may pera daw sa pag-iisda Baka ito, pwede na, sir, no? Ito na mag-aahon sa atin, sir. Full gold, ayan, mga otits. So, mula dito, mga otits, full gold yan. Tapos, ayan, full gold po ulit, mga otits, sinasandok ni Sir Juan. Tapos, dun pa sa baba, full gold din, ayan. Sobrang daming gapi dito, mga otits, umaapaw din. So, Sir Juan, ano po to? Kayo lang po gumagawa ng ano nyo, mga stand nyo, sir? Oo, pagka sinipag, ako nang gumagawa ng mga stand. Ano yun, sir? Karpintero. Palutsina? Oo, palutsina. Yung mga nabibili sa mga crates na nabibili sa yung mga scrap nila, ganon? So, tapos ano na lang na, sir? Varnish. Ayun, binaburnish. Tapos itong mga crates naman na ito, binibili ko sa palengke. Galing. 20 ang isa. Fruit crates. Oo, fruit crates. Saka nilalagyan ko na lang ng laminated sacks. Ayan, mga otits. DIY. DIY na na setup. Pinipintahan ko na lang ng... Dati kasi walang pinturang puti. Mahirap makita yung fry. Kaya pinintahan ko na rin ng puti. Ng puti. Sir, dito naman sa likod nyo, sir, anong meron po dito sa mga ref tub? Sa ref tub, nandito ang mga mollies, platies, at saka swordtail. Swordtail. Grabe daman yung isda, sir, no? Sir, ano nagagawa sa inyo na pag-iisda, sir? At least nakakawala ng stress at saka pampalipas ng oras. Itong mga ito, pagka wala itong mga ito, anong gagawin ko? Di nakatunga nga lang ako. At least ito, sir, nakakapag-exercise ka, sir. Oo. At least nakakapagbuhat ka ng tubig, gumagalaw ka, at least nakakaalis ng ng lungkot. Di ba? Grabe, mga otits, no? Pag may ganito ka lang kalawak na area, parang lahat aalagaan mo na, sir, no? Sir, pag ganito kalawak yung space mo. Bali yun yung mga nandito naman, sir, sa mga na to? Ito mga fry na gapi. Fry ng gapi? Ito yung mga double sorting. Nandito. Dito mo sila pinapalak, sir. Hanggang ilang buwan sila dyan, sir? Pagka pwede na silang i-gender, saka ko na inililipat sa aquarium. Tapos may mga manukang ka rin dyan, sir, no? Oo. Kakasimula ko lang nito para may mapagkukulan ng itlog. Ito yung mga pang free-range, sir, no? Oo, free-range chicken at saka may itik. Yan, no? Mga otits. Tapos ginawan na ata ng setup, sir, ni sir dito. Oo. Kasi yung mga itik, kailangan nila talaga ng tubig. Pag-swimingan. Oo. Mapaglango yan. Hinahaluan ko yan ng ng duckweeds. Pagkain nila, sir, no? Oo, ang duckweeds mahirap i-control padami na ng padami. Kaya kailangan may umuubos din sa duckweeds. Kaysa itapon. Oo, silang kumakain yan. Ang galing. Menos gastos pa sa pagkain. Sa pagkain kasi may protein din yung duckweeds eh. Oo. Pati yung mga free range na chicks na yan, sila rin ang kumakain. Tapos dito, sir? Ito yung stock water, ito yung pang green water ko, saka yung nasa mga fry din yan. Yung mga nandito po, sir? Yung dalawang tub na yan nandyan yung mga dap niya. Tapos dito po, sir, itong mga nandito sa galon? Ito naman yung mga grow out. Diyan ka nagpapagrow out ng fry, sir? After 2 weeks, saka inililipat ko na sa mas malaking lagayan. Green water is daki talaga to si sir. Ang dami mong green water, sir. Mas matibay. Mas matibay ang mga gapi. Pwede mong iuwi, concrete pan. Pwede mong gawing concrete pan na maliit. Pwede mong iuwi, oh. For pick up na lang, mga otits, concrete pan na maliit. Basta, pick up lang, pero bubuhatin lang pa uwi. Naka fiberglass to. Sinubukan ko lang
fiber para mas matibay siya at saka Parang maganda tignan, sir, no? mas maganda tingnan, kaya lang medyo mahal. Mahal ang budget. Kailangan budgetan talaga kung marami. Oo nga, ito pa, mga fiberglass to eh. Ito yung ginawan ko ng molde. Kaya pala may parang concrete pan na maliit nun, sir. Oo, kaya natatanggal. Galing, Ito, naka-fix na ito eh. Mas maganda sana kung meron akong mabiling walang butas. Walang butas. Yun ang gagawan ko ng molde, pwede. Ang lawak pa ng paglalagyan ni sir ng mga gapi. Sir, ang sarap dito talaga mag-alaga ng gapi sa lugar niyo, sir. Meron tayong angelfish, red gourami, blue polar, saka yung mga Kohako? kuhako na swordtail, at cichlid na red jewel. Pag ganito kalaking setup, sir, ang sarap na lang tumambay, no? Oo nga eh. Minsan dito na ako nagpapahinga eh. Tapos dito, sir, may mga flower horn pa po kayo, no? Oo. Flower horn. So, ito mga ginugroom nyo ng mga flower horn. Sir, paano ba nagsimula si Sir Juan Bazooka sa pag-iisda? Ano yung, paano kayo nahilig talaga, sir? Dati kasi nag-pet shop ako, gawa ng mahilig yung mga anak ko sa isda. Ayun, nag-start ako ng pet shop. Siguro mga 3 years lang na gawa nga ng yung tagabantay ko doon eh medyo mahina. At saka gawa nga ng busy rin masyado, hindi ko rin naasikaso. Matagal na yun, sir? Mga ilang taon kayo nun, sir? 25 years na. 25 years ago na yun, sir? Pet shop? 25 Nag-pet shop talaga, sir? Ano yung mga isda dati, sir, nung kapanahonan niyo po, sir? Nung 25 years ago? May mga molly din. Molly. Saka arwana, mga silver arwana, mga golden arwana. Anong pinakasikat nun, sir? Actually, ang malakas sa akin doon ang tawag namin doon yung toyong. Toyong? Pakain sa mga feeders? Feeders. Ayun yung pinakamalakas sa pet shop, sir? Oo. Pagka malapit ng uyan napakaraming bumibili dahil nung time na yun marami ring nag-aalaga ng mga arwana. Kumbaga may background din si sir talaga sa pag-isda. Oo, may mga Oscar din ako noon, mga tiger, bulb, maraming klase Na isda. Oo. Siguro yung tindahan ko noon nasa 40 o hanggang 50 ang aquarium meron dun sa loob. Talaga, sir? Galing. Hanggang ngayon, na-apply niyo pa rin. Hindi niyo talaga tinigilan, sir, eh? Oo, kaya nung mapasukan ko ulito, nag-iisip na uli ako na magtayo ng pet shop. Ayun na. Kaya i-follow niyo na si Sir Juan Bazooka. Ayan, nasa comment section mga otit yung link ng Facebook mo. Sir, okay lang lagay natin, sir? Okay lang naman. Ayun. Unang-una, maraming salamat, sir, dahil pinayagan nyo kami makabisita po dito sa farm niyo, sir, at nag-enjoy ako. Gusto ko lang talaga mapuntahan tong farm niyo, sir, kasi kalapit barangay lang talaga. At syempre, gusto natin makilala pa yung mga breeder dito malapit sa lugar namin. Dahil G si sir, game na game sa atin mga otits. Pag-showirin na natin to si sir. Kasi nagulat ako kanina. Sabi ni sir kanina, kala ata ni sir kanina, outro na. Sabi niya, shower na ba? No, tama sa diba? Ibig sabihin, talagang nanonood sa atin si Sir. At Sir, kung ang tawag sa nag-groomer, anong tawag sa nag-show? Shower! So yan mga tito, kita kayo sa susunod na vlog. Maraming salamat, Sir.